Ang mensahe po natin ngayong umaga, total Christmas na po, ilang araw na lang. Ano po ba? 20, ano po ngayon, Pastor? 21? So 4 days na lang, Christmas na. Mga kapatid, pag Christmas po ba, pag tuwing sumasapit ang December, ang naiisip natin, alam ko mga kapatid, Christmas na. Alam ko to kasi nung kami po nakatira kami, lumaki kami sa Bicol po, sa bundok. Nalalaman ko alam ko na pag Christmas na, pag December na, doon lang kami nakakakain ng sliced bread na may peanut butter. Kasi malayo po ang city. Ang kinakain lang namin na tinapay doon, yung mga gawa lang sa bayan. Kaya pag tuwing December, doon na nagdadagsaan yung sliced bread, nakakarating na sa barangay namin. Paborito ko po kainin yan, may peanut butter. So tanda ko ang essence ng Christmas noon, sliced bread na may peanut butter. Pero mga kapatid, ang mga time na yon, sobrang masaya kami. Kahit sliced bread lang, peanut butter. Kasi parang yun na yung pinakamasarap na pagkain sa amin noong mga time na yon. Nagasalo-salo kami, mag-anak. Marami kayong magkakapatid, 7. Pero ano po yung parang grateful ka sa binigay ni Lord na pagkain sa'yo. Kasi marami po, kung kami nakakain ng sliced bread, baka po, kumustahin kaya natin yung mga kabarangay namin. Wala po silang handa. At least kami po, may pinagsasaluhan kaming sliced bread na may peanut butter. So sa amin po, siguro kung sa ngayon po, steak na po yun. Pero hindi po mga kapatid. Hindi naman po sa pagkain ng essence po ng Christmas. Sinabi ko lang po yun dahil po nung time na yun, yun po yung parang kinikrave namin tuwing magki-Christmas na. Hanggang nag-high school po ako, sliced bread at peanut butter tuwing Christmas nakakain namin. To God be all the glory po. So mga kapatid, alam ko po na pag Christmas ang iniisip ng tao, yung gift ni Lord ay yung gift ng bawat isa sa atin. Ano kaya matatanggap kong gift itong Christmas na to? So, dati ganun din po ako mga kapatid. Pero nung ako po nakapagtrabaho na, nakaluwas na po ako ng Manila, nawala sa isip ko yung ano kaya ang magiging gift ko pagdating ng Christmas. So naisip ko, hindi kaya mas masarap na ako naman po ang mag-gift, ako mag-regalo. Parang yung kaisipan ko na ako ang tatanggap ng regalo, binaliktad ko po yun. Gusto ko po, sabi ko parang mas masarap ko ikaw ang nagbibigay. Mga kapatid, nangyari po yun. Nangyari po yun. Pag ganun pala ang laman talaga ng desire ng puso natin, mangyayari po yan. So hanggang ngayon mga kapatid, yung po ang ibinibigay sa amin ni Lord, kami po ang nagiging daluyan po ng gift niya. At mamaya po, patotoo po niyan, may gift sa inyo si Lord mamaya. Amen po. So, yun mga kapatid. About po maiksi lang po ang mensahe ko kasi alam ko late na-late kami. Di ba dapat po tayo po na, bakit tayo nandito sa earth? Bakit tayo nabubuhay? Kasi po, may nag-create po sa atin, may naglalang po sa atin. Huwag natin sabihin na kaya tayo nabuhay dahil ginawa tayo ng mga magulang natin. No, hindi po. Sila lang po yung naging instrumento ni Lord para maging tao po tayo. Okay, nilikha tayo ng Lord, tayong mga tao. Siyempre, mahal na mahal niya tayo. Tayo namang mga nilikha niya, ang ginawa po natin, parang lahat naman tayo dumaan dito mga kapatid, na-involve tayo sa kasalanan. So ang nangyari po sa atin, naisanla po natin yung kaluluwa natin pansamantala sa Satanas. Tama po ba, Pastor? Pero mga kapatid, tingnan niyo po si Lord na naglikha sa atin, na creator natin, ng lahat ng to, kung ano meron tayo dito, anong ginawa niya? Ito po ang essence ng Christmas ngayon. Si Lord, nagkatawan tao din po. Ipinanganak din po siya.
Isinilang po siya. Yun nga lang po, pag tinignan niyo po, sobrang si Lord, pwede naman ipanganak si Lord dahil hari ng mga hari. Pwede na ipanganak sa magandang hotel. Sa napakagandang, yung parang pinakasikat na ano, kasi si Lord po yun na. Pero tingnan niyo po, saan pinanganak si Lord? Sabsaban, mga kapatid. Tingnan pa lang natin, doon pa lang, ang symbol, nag-isimbolo na si Lord ng kapakumbabaanan, di ba? Napaka-humble ni Lord. Pwede siya talaga ipanganak, siya nagmamay-ari ng lahat ha. Pwede siya ipanganak sa pinakamahal na kung hotel man po yan, ang tawag noong unang panahon. Pero bakit po nasa sabsaban si Lord? Doon pa lang po, pinakita na sa atin yung kung paano tayo dapat sana maging mapakumbaba lagi. So mga kapatid, ang mahirap, si Lord, alam niya ang purpose niya nung isinilang siya sa mundo ito. Ang purpose ni Lord, tayo sa ating mga tao na mga makasalanan. Kasi tingnan mo pag nagkatay ka, pag may baboy ka, patatabain mo yan, palalakihin mo. Ang purpose niyan, pag lumaki, kakatayin mo. Hayo po yon. Okay, pinagkaloob ni Lord, kainin natin yon. Pero si Lord, alam niya na kagad ang purpose niya. Nung siya palang bababa dito sa magkakatawang lupa pa lang siya, katawang tao pa lang, alam niya na ang purpose niya, papatayin po siya. Bakit siya papatayin? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang mga kasalanan natin na nagawa, hindi naman natin kayang baguhin po talaga yun mga kapatid. Ang tanging pwedeng magbago lang sa kasalanan natin, para pastoran, i-correct niyo po ako kung mali po ang pagkaintindi ko. Ang alam ko po, mababago lang po, mahuhugasan lang po ang kasalanan natin pag nagkaroon na tayo ng totoong relationship sa ating mahal na Panginoon. Talagang pag tinanggap na natin si Lord, na talagang siya ang tagapagligtas natin, yun na po yun na malilinis na po ang kasalanan natin, mga kapatid. So mga kapatid, tingnan niyo po, tayong mga tao, dapat alam natin ang purpose natin. Bakit tayo narito sa church natin, na to? Kasi may purpose po tayo. Hindi naman po tayo na linagay po dyan para umupo lang tayo. Makipakinig lang sa mensahe ni Pastor. Tama po, makinig po tayo. Pero may mensahe si Lord. Sabi nga pag Christmas, dapat alam mo, may ministry ka dapat. Ministry. Kung dati po, naglalaro tayo ng tagu-taguan ng mga bata pa tayo. Di ba, may taya. Sige, pagbilang ko na 1, 2, 3, tago ka na. Hahanapin mo na. Pero mas gusto mo parati na ikaw yung nagtatago, hinahanap ka. Kahit sa buhay natin Kristiyano, minsan nangyayari po yun ha. Di ba dapat po, dahil tayo yung totoong mga Kristiyano na, dapat tayo yung laging taya. Bakit po? Dapat tayo yung naghahanap lagi ng kaluluwa na madadala natin dito sa church ng Panginoong Jesus Kristo. So di ba po mga kapatid, napakasarap. Alam niyo bakit po? Di ba dito po, di naman talaga inano ni Lord na hindi tayo magkaroon ng magandang buhay dito. Pangako niya sa mga mananampalataya niya yan. Pangako niya po sa atin yon. Pero ang higit na pangako niya sa pangalawang buhay natin, yung eternal life natin. Mga kapatid, may kwento. Kwento lang naman to, pero alam ko mayroong may mapupulot tayo dito. Inaano to sa pagiging buhay Kristiyano natin. Nakarating daw yung, parang namatay na siya, nakarating siya sa langit na. Ang sabi daw nung mama, ay, ang ganda ng bahay ni, kunyari, si Pastoron, nandun na. Ganda ng bahay ni Pastoron, mansion, ganda-ganda. Ay, si Pastora, ayun din, ang ganda. Sabi daw ng anghel, yung sa'yo, gusto mo makita na? Siyempre po, siguro ang ganda rin po. Lakad po sila. Pagdating po sa unahan, kanino po yan? O, yan ang bahay mo. Sa pader lang yan na nakatayo, walang ang bubong, walang bintana. Hindi naman bahay yan. Ba't kinapastor ang gaganda? Bakit? Nung naglingkod ka kay Lord, putol-putol ka lang. Kung kailan ka lang may oras, saka pupunta sa church, sa gawain niya. So, ibig sabihin, ang ibinigay din sa kanya, putol-putol din, kulang-kulang din. Kaya pag tayo nag-serve kay Lord, dapat
ibuhos na natin lahat. Yung pinaka-best na natin ang ibigay natin sa mahal na Panginoon. At take note, mga kapatid, pag dito ka kay Lord nag-invest, tandaan niyo po ito ha, marami kami investment. Totoo po to, naluloko kami, ninanakawan kami. Investment po yun ha, pinagkatiwalaan namin. Yung inayos namin sa Mindanao, yun po yun, ninoko po kami doon. Pero mga kapatid, hindi namin dinadamdam yan. Pero mga kapatid ha, take note ha, pag sa Lord ka nag-invest, walang lugi, walang magnanakaw, walang kalawang nasisira. Kaya mga kapatid, nung ako pinagkatiwalaan ng butihin nating pastor na si Pastor Ron, Brother Sean, meron tayong konting salo-salo. Ikaw yung magdadala ng Word of God. Mga kapatid, ako talaga mga kapatid, sobrang gustong-gusto ko tumayo sa pulpit para, yun nga lang po, doon po sa church namin, di talaga ako nabibigyan pa kasi may sinusunod silang bylaws. Mga kapatid, di pa kasi kami nakakasal nung wife ko. So may laws na sinusunod na once daw na hindi ka pa kasal, di ka pa pwede tumayo dito. Pero to God be all the glory, si Pastor Ron, ang pastor natin, pinagkatiwalaan niya po ako. Totoo naman po yun. Yung nilalaman po ng puso natin. Kung hindi man po kami kasal ni Sister Gail, ni Gail, alam ko balang araw, kayo po ang una makakaalam niyan. Tulungan niyo ako pag-propose ko kay Gail. Malapit na po ako mag-propose sa kanya. So, mga kapatid, sekreto natin to ha. Gusto ko yung mapasaya natin si Gail. Pag time na, yun ay pinakaantay niyang oras, mga kapatid, araw. So, mga kapatid, ang buhay daw ng tao, parang may tatlong basihan yata. Meron po yatang, tatlo po kasi yun ha. Survival level, merong successful level, at yung huli, meron pong significant level. Okay, mga kapatid. To God be all the glory po. Buti na i-recall ko lahat kahit lutang pa ang isip dahil nga tama si Pastor Ron, may jet lag pa kami. Pero siyempre, pag once po may nakatayo, pag tayo nakatayo sa pulpit na to, ang nagasalita dito, hindi na po kami yon. Hindi na ikaw yon, kundi si Lord na po yon. Yung Holy Spirit niya po yon. Medyo masakit isipin pag tayong namuhay tayo na nandito sa survival level. Dapat wala to sa mga totoong Kristiyano ha. Kasi ang survival level, ito po yung tinatawag na isang kahig, isang tuka. Kakayurin mo ngayon, kakainin mo mamaya. Sad to say, parang wala naman sa atin yan, alam ko po mga kapatid. Kasi po, pag totoong mananampalataya ka na, aalisin ka ni Lord. Kung saan ka, kung iyang isang kahing, isang tuka na yan. Mga kapatid, ang successful level, yun po yung mga umasenso ng todo. Nakatapos ng ganito, nakarating sa ganito, basta matagumpay. Pero sila po yung kahit napakayaman na nila, kahit naging politiko sila, naging senador pa yan, kung ano pa man yan. Pero, mga kapatid, kumustahin mo kaya ang buhay nila kung masaya? Subukan mo kayang matalo yan sa election. Mga kapatid, guho ang mundo niyan. Tama po ba? Pero ang significant, ito pagkakaiba ha, yung mga significant na anak na, tayo po yon level, tayo po kahit 100 lang ang laman ng bulsa natin, mga kapatid. Ang Kristiyanong totoo po, hindi mo makikitaan na malulungkot. Tama po mga kapatid? Sa amin, ilang beses po nangyari yan. Mga kapatid, dumating po ako, dati, kaya may preaching si Pastor Ron, nasigang iyak ko habang pinakikinggan ko po yon. Kasi, nakarelate po ako doon kasi dinaanan ko po yon. Dati marami akong sakyan. Talagang magagandang sakyan talaga. Nung ako po sinubok, nagkontrata ako, hindi ako nabayaran,
nagkasanla-sanla yung mga sakyan ko, binenta ko, kasi matagal talaga magbayad ang government pag nag-project ka sa kanila. Pero mga kapatid, di ba kung tutusin, ang church namin, malayo din po, San Mateo Rizal. Nakatira po kami Antipolo. Bago ako makarating sa sakayan, maglalakad muna ako ng 2 kilometers para makarating po ako sa sakayan. Pagsakay ko po, pagbaba ko, another lakad na naman po. Dumarating po ako sa church namin. Ito, patotoo ko lang po ito mga kapatid ha. Dinaanan ko po ito mga kapatid. Papakita ko po sa inyo kung ano po ang naging sekreto po sa akin ni Lord. Pagdating ko po sa church namin, ang damit ko na suot, kasi pawisin po akong tao, talagang basang-basa talaga. Pero alam niyo ba mga kapatid, kahit tirik ang araw, umiiyak ako hindi dahil sa nawalan ako ng sasakyan, nawalan ako ng ganito. Umiiyak ako dahil anong sabi ko, Lord, sayang masaya ako dahil kahit anong nangyari sa buhay ko, andito ako, walang makakapigil. Kumbaga, andun yung overwhelming sa puso ko na maglilingkod ako sa iyo, mag-worship ako sa iyo, aawit ako sa iyo, magpapasalamat ako sa iyo mga kapatid. Mga kapatid, nakita ni Lord lahat po 'yon. Yung konting, para sa akin po, konti lang po 'yon. Nakita ni Lord. Itong anak ko, kahit anong ano ko dito, talagang hindi ito matinag-tinag. Siguro sinukuan na rin ako ni Satanas kasi ang dami talagang pagsubok na sa akin na ginawa ang kaaway. Napakadami na. Ayan, pag mga ilang po, yung wife ko nagtatayo dito, patutotohanan niya po yun. Maraming beses pa ako sinubok, pero hindi talaga nagtatagumpay ang kaaway. Siguro, baka nagsawa na ang kaaway na subukin ako. Ang hirap na masubukin ng anak mo na yan. Hindi naman talaga matinag-tinag, mga kapatid. Tinira niya na ako sa mga kahinaan ko. Di talaga nagtagumpay ang kaaway. Alam ko mga kapatid, alam niyo po bakit po? Dahil po yun sa prayer, alam ko po, lagi niyo po akong pinag-pray, ang family ko. Kaya, to God be all the glory, salamat po sa inyo. So, yun po na-discuss na natin yung totoong buhay Kristiyano talaga na kahit anong meron tayo, sabi nga sa kanta na, tuloy, ano to? I-correct niyo ako sa kanta na, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Yung parang, si Jesus ay sapat na parang ganon. Totoo mga kapatid, si Lord pa lang po, sapat na sa atin. Kahit wala tayong handa sa hapagkainan, itong darating na Pasko po, hindi tayo malulungkot dapat mga kapatid, pero hindi po mangyayari yan. Dahil pangako ni Lord, pasasaganain niya tayo. Narinig ko po yan kay Pastor Ron. Ayaw ko lang ulitin po yung preaching ni Pastor Ron. Baka isipin nyo, kinopya mo lang niya. Pero totoo mga kapatid, yung preaching po ng ating butihing pastor, kung saan po ako napunta, pag mag-word of God ako, pag napakinggan nyo po yun, sabihin nyo, ay familiar sa akin yung preaching na yan ha. Dahil po yun kay Pastor Ron. Ngayon iniba ko po, kasi baka sabihin ni Pastor Ron, kinopya mo lang brother siya. Pero nagpaalam mo kay Pastor, pinahintulutan niya po akong gamitin ang preaching niya po. Napakaganda. Mga kapatid, minsan nasa CR ako, nag-CR ako, nakikinig ako ng preaching ng pastor natin. Sige ang iyak ko. Pampatulog ko, itatabi ko sa tainga ko yan. Nakakatulugan ko na, nahuhulog na yung cellphone ko. Nakikinig po ako ng preaching ng pastor natin. Kasi ang sarap himay-himayin. Ang sarap pakinggan ng bawat message na binibitawan ni Pastor Ron. Hindi ko po sinasabing maraming magagaling na pastor po. Totoo po yun. Pero tama po yun mga kapatid. Patutotohanan ko sa inyo to. Kabago-bago lang ni Pastor Ron na mag-upload sa YouTube. As in bago lang talaga. Hindi pa nga, anong tawag sa ganun? Naka-boast ba ang tawag nun? Sorry po mga kapatid ha. Pero mga kapatid, nung time na yon, nagkukulong pa ako sa kwarto namin noon. Parang pag-scroll ko sa YouTube, kasi yun lang po, di ako mahilig sa Facebook, YouTube lang ako. Nadaanan ko yung preaching niya na about sa kaluluwa natin pag namatay na. Ang suot niya po noon, yung checkered na long sleeve na parang black and white yata. Praise the Lord. Narinig niyo po, pinakaunang upload, pero nakita ko sa
ilang taong pwedeng makakita, millions, daang-daang milyon na tao. Isa po ako sa nakakita po noon. Nangusap po sa akin yun. Talagang pinakinggan ko talaga. Sinekreto ko pa. Kaya sabi ko, pagdating ko sa baba, kasi kami ni Love, nung wife ko, nagpapaligsahan kami niya sa Bible. Parang nagtatanungan kami, o pag ito, hindi mo pa to alam, nakakuha ako ng magandang mensahe. Sabi ko, Love, halika, hihimayin ko sa iyo ang about sa pag namatay na tayo. Sabi ko, napakinggan ko. Sabi ko, parang iba po talaga ang lalim po ng mensahe ni Pastor Ron. Talagang yung mundo ko talaga natigil. Parang yung dating mundo ko na busy, kaiisip na kung ano yung pwedeng pagkakitaan. Nag-focus po talaga ako dun sa preaching ni Pastor Ron na yon. Biruin mo pala, pinakaunang upload pala yon. Tapos isa ako sa mapapalad po yun. Hindi, mapalad naman lahat na nakapakinig noon. Pero yung mga naunang nakabasa po noon. Nakita ko nga yung like halos. Parang, kung di ako nagkamali, 3 like lang pa yata nung nabasa ko. So, ibig sabihin, 3 lang pala nakabasa pa. Noon, pang-4 pa lang yata ako. Pero mga kapatid, tingnan. Baka kayo po yun, mga kapatiran. So, mga kapatid, tingnan nyo naman po, hindi po aksidenteng nandito po kami sa inyo. Ang layo namin, Antipolo po kami nakatira. Kayo, Bulacan. Galing pa po ako ng Bicol. Ang asawa ko galing Davao. Pero, bakit po kami narito? Bakit po kasama namin kayo? Magkakasama tayo dito. Dahil po yun saan po? Sa habag po ni Lord, pinagsama-sama niya tayo. Mga kapatid, ano ba pag nakarinig kayo ng salitang grace? Ano po para sa atin ang grace? Grace, biyaya ng Panginoon. Kaya tayo na save dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kahit tayo makasalanan ng mga nakaraang panahon, paminsan-minsan naman ngayon nakakagawa pa tayo. Pero ang kaibahan na ngayon, meron na tayong Holy Spirit na nagpipigil na sa atin. Pag makakaisip ka, kahit nga dati, di ba, mga kapatid, alam ko sinabi ko na to nung tumayo ako dito, ang pagmura sa akin ng unang panahon, pag sinungaling, basic po. Masaya ako, nabigla, galit, puro mura yan. Ang sentence ko po, hindi pwedeng walang kasabay na mura pag binitawan ko. Dati po yon. Pero dahil mga kapatid, binago ako dahil po sa biyaya ng Panginoon, ito po ako ngayon. Wala na akong, yan po, wala na pong mura talaga. Talagang 360 talaga yung pag, ko, parehas kami. Although si Gail, hindi talaga nagmumura. Totoo po yun. Ako talaga. So mga kapatid, ang grace po mga kapatid, take note ang spelling po ng grace, di ba? G-R-A-C-E. Ang sabi po, God's riches given to you at Christ's expense. Ano po ang ibig sabihin nun? Ito pong grace na to, ginawa to ni Lord sa atin para po mapatawad niya tayo sa mga kasalanan. Kasi mga kapatid, kung hindi naman ginawa ni Lord na bumaba siya dito, tapos tinubos niya mga kasalanan natin, wala tayo ngayon dito po. Wala tayo ngayon dito lahat. Pero dahil po sa habag ni Lord, sa biyaya ng Panginoon, kaya po nandito tayo lahat ngayon. Tingnan niyo po mga kapatid siya na naglikha sa atin, nilalapastanganan natin siya. Di ba dapat pag talagang kay Lord ka na, di ba dapat mga kapatid, dapat lahat sinusunod mo na kung anong kalooban ni Lord. Di ba mga kapatid? Dapat yung kautosan niya, sinusunod po natin. Napakasarap ng sumusunod sa mahal na Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid, pag talagang totoong mananampalataya ka na, oo, may pagsubok, maraming pagsubok. Totoo naman talaga. Hindi naman exempted pag once naging born again, Christian ka na, ay exempted ka na sa pagsubok. No. Lalo kang susubukin ng kaaway. Pero mga kapatid, ibang-iba. Ibang-iba po. Kasi tayong totoong mananampalataya, meron na tayong shield. May nakashield po tayo. Meron tayong pangontra sa gawa ng kaaway. Kumbaga meron tayong Holy Spirit po. Kaya nga tinawag na Holy Spirit. Ang masasama po, wala pong Holy Spirit yan. Kasi ang bunga ng Holy Spirit, di ba? Kindness, humbleness, faithfulness, di ba po?
kabaliktaran lahat po noon, yun po yung gawa ng ano. Kaya nga po mga kapatid, totoo yan, yung masama na yan, pag tinawag nilang ano yan, ano ka, kampong ka ng ano, totoo, masakit pakinggan, pero totoo yun. Kasi kung anak ka ng mahal na Panginoon, hindi ka naman talaga gagawa na ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, mga kapatid, kung titingnan mo ang buhay natin, dapat alam natin ang purpose natin kung bakit tayo narito sa mundong ito. Ulitin ko po, alam nating lahat to, temporary lang ang buhay natin sa mundong ibabaw na to. Kung ano meron tayo dito, temporary po yan. Di na natin kailangan mag-yumaman pa na pagkadami-dami. Kasi po, temporary lang po yan, mawawala po yan. Di ba nakita nyo yung mga patutuon na mga celebrity na mga tao? Wala naman sa kanila. Ano nga sabi ni King Solomon? Makuha mo na katanyagan, kapangyarihan, kayamanan. Kung wala naman sa iyo ang Panginoon, kung ang soul mo naman, papupunta lang kung saan-saan lang, hindi. Parang sana iisipin mo na lang na sana di na lang po ako nabuhay. Pero tayo mga kapatid, nakapakinig na, tumanggap na sa ating mahal na Panginoon. So, tayo po yung sobrang blessed natin. Pero mga kapatid, mayroon tayong purpose. Hindi lang dahil saved na tayo, ay okay na po tayo. No. Kailangan natin, kung paano tayo tinawag ni Lord, paano niya tayo hinanap nung nagtago pa tayo, dapat ganun din po tayo. Hanapin natin yung mga kapatid natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, dating kaaway natin, sharean po natin yan. Huwag natin pong ipagkait ang mga natututunan natin, narinig natin sa salita ng Panginoon. Kumbaga, dapat maging katuwang tayo ni Pastor Ron. Maging katuwang tayo ni Lord na magpalaganap ng dakilang salita niya. Kasi si Lord po, nang bumaba dito sa lupa, ano po ang ginawa niya? Ano ginawa ni Lord? Malimas sa namuhay siya na maging humble na bilang humble na tao, di niya ginamit ng pagiging Diyos niya po. Ano ginawa niya po? Take note po si Lord pumunta dito para mag-serve. Kung tutuusin, si Lord sa langit, pinagisilibahan ng mga anghel Di ba ang mga anghel, di man natin nakita pa? Matitipuno, malalakas talaga, ang gagwapo, talagang maano talaga sila. Samantalang nung pumunta si Lord, tingnan mo pinili pa ni Lord. Tingnan mo kung gaano tayo kamahal. Si Lord, pumunta dito para tayong pagsilbihan ng mga tao, ng mga ng mga nilikha niya. Samantalang si Lord sa kalangitan, siya ang pinigisilbihan ng mga angels. Tingnan mo kung gaano ang kaisipan ni Lord mayroon siya. Dahil po bakit? Dahil po sa sobrang pagmamahal niya sa akin po, sa ating lahat. Mga kapatid, kanina, pwede naman talaga ako magsabi na kay Pastor Ron na, Pastor, bagamat may dahilan po, mabigat na dahilan, pero narinig ko po ito sa isang preaching po ng pastor namin. Bagamat daw tayo, may rason. Pwedeng di mag-church, di mag-attend ng gawain. Sabi nga, reasonable but not acceptable. Sa tingin niyo po ba mga kapatid? Napanood ko to sa isang preaching ni Pastor. Hanggang kaya mo bumangon, hanggang kaya mo maglakad, kahit di mo na kaya maglakad nga, pilitin mo. Pilitin mo. Ako mga kapatid, pwede ko sabihin, Pastor, antok na ako, ilang araw na ako pagod. Pero mga kapatid, wala pa akong dahilan para sabihin po yon. Sa totoo lang po, ang nararamdaman ko, excitement po. Dahil bakit po? Nakikita ko kayo. Siyempre, namimiss po namin kayo. Kayo lagi kong nakikita. Siyempre po, lagi ako nanonood ng preaching ni Pastor. Di man kayo ma-video, dahil dito lang ang video ni Pastor, pero po, alam ko po na nandyan po kayo na nakikinig. Pero kami po, di nyo alam na nakikinig kami ng salita ng mahal na Panginoon. Na ginagamit si Pastor Ron para lalo kaming talagang lalo kaming mahubog. Kaya nga sabi ko mga kapatid, nagtataka po, tuwing tatayo po ako, pag kinopya ko po ang mensahe ng ating mahal na pastor, butihing pastor, nagugulat po sila.
Sabi nila, pwede rin daw po ako maging pastor. Totoo po yun. Sila po ang nagsabi noon. To God be all the glory po. Sabi ko, hindi. Ano yan? Siyempre, nung una, ipinagkakait ko talaga. Ayaw ko sabihin. Kasi pag sinabi ko to, malalaman nila na itong mga, kung bakit ang gaganda na mensahe na binigay sa akin ni Lord. Kasi kinupyahan ko lang pala kay Pastor Ron. Pero sinabi ko na, sinay ko na talaga. Sabi ko, ba't ko ipagkakait yung salita na yon? Sinay ko, sabi ko, diyan talaga ako. Totoo naman talaga mga kapatid. Alam ko, ano to sa pastor namin. Magaling din po ang pastor ko. Ang pastor namin magaling din po. At nasa ano naman po yan, Jeremiah 3:15. Pastor, di ba po? Ibibigay sa atin ni Lord na naayon sa kalooban niya ang pastor natin. Pero mga kapatid, bakit po? Sinabi po ba sa Bible na hanggang dyan ka na lang makinig sa pastor mo na yan? Hindi po. As long na ang naririnig mo po lahat ng salita ng Panginoon, kahit sino man yan, na nakita mo talaga pati na sabi nga po yung pastor na yan o yung nagsasalita na yan, nagdi-deliver ng salita ni Lord, na ipapamuhay niya, yun po yun. Talagang pakikinggan ko po talaga yan. Sabi nga, practice what you preach. Nakita ko po lahat yon. Hindi po sa pag-ano kay Pastor Ron, nakita ko po lahat yon. Si Pastor, alam ko na ang buong buhay niya dahil sa kakapakinig ko po sa kanya. Alam ko na po yung naging pagsubok sa kanya, na dati siyang negosyante din po. Sabi niya nga, naging mayabang siya dati, kaya niya bumili ng ganito, pag may sasapit na kumbaga kaya niya bumili kahit anong gusto niya bilhin. Kasi nagninegosyo po siya, di ba? Pero mga kapatid, bakit niya hinanap ang ganitong buhay? Patotoo ko to nung si Pastor Ron, nangusap na sa kanya si Lord na magpapioneering na po itong church natin. Di niya alam kung paano siya magpapaalam doon sa mother church na pinanggalingan po. Sorry Pastor, alam ko pioneering po tayo. Kung saan po siya nasasakupan ng isang pastor. Ang sabi ni Pastor Ron, wala akong dahilan para magpaalam kasi napakabuti ng pastor na to. Hanggang isang beses daw po, after ng church, maliin mo ako, Pastor, biglang kinausap pa si Pastor Ron, ng pastor natin na yon, na magpioneering ka na. Hinangusap sa akin si Lord para magkaroon ka na ng sarili mong church, Pastor Ron. Mga kapatid, tingnan mo kung tayo, nag-iisip lang tayo, paano ko masasabi to na napakabuti nito, wala naman ako nakikita sa kanyang dahilan para umalis ako sa kanya. Pero mga kapatid, nangyayari po yon. Naalala niyo po si Abraham, di ba po? Pinapunta siya ni Lord sa lugar na wala, talagang bulubundukin pa nga yata or basta ganon. Pero anong ginawa po doon? Ang di ba po may kasabihan, pag nag-obey tayo, may blessings. Kung bakit nasaan po tayo ngayon, dahil po sa pag-obey ni Pastor Ron yon sa ating mahal na Panginoon. At alam ko po mga kapatid, narinig ko po ito kay Pastor Ron, nainitan daw po kayo. Mainit. Totoo naman po, kanina nang umupo ako dyan, mainit. Ganon din po ang church namin, mainit din po. Di kayo nag-iisa, ganon din po kami. Malaki church namin, mahaba, pero mainit. Baka mas mainit pa dito sa church natin. Pero may pangako si Lord, narinig ko yun na i-aircon daw po yan ni Lord. I-aircon daw yan ni Lord. Antayin po natin yon. Di ba dapat kung asan ka ngayon sa kinauupuan, kung sino po kayo dyan, ang sabihin mo ngayon, kung aircon to ni Lord, syempre, bibili ka ng aircon. Wala bang nakaisip sa inyo dyan ngayon na sana isa ako sa gamitin ni Lord? Tama po ba mga kapatid? Pag yun po ang kaisipan nyo, mangyayari po yun. Ako, tanungin nyo po ako, gustong-gusto ko po. Gustong-gusto ko magpagamit kasi maniwala kay mga kapatid. Ako paulit-ulit, narinig ko to kay Pastor Ron. ang power ng ang switching ng blessings po, nasa atin naman talaga. Kung gusto mo i-bless, gusto natin i-bless, natural. Mag-bless ka rin po. Maging blessings ka rin po sa kapwa natin. Maniwala ka mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Ron, ang mga generous na tao, mayayabang daw po yan. Hindi sa mayabang na literal ha.
yung ayaw magpatalo sa pagdating sa kainan, hindi pa paunan magbunot yan. Uunahan ka lagi niyan. Ako po, may isa ko napatunayan na pastor namin na tuwing babayad na po ako ng kinain namin, nabayaran na. Sabi ko, parang ang yabang nito, lagi siya nagbabayad ng kinain namin. Talagang hindi ko siya mauna-unahan. Ang ginawa ko, sabi ko, unahan ko na to. Nagbiyahe kami noon, mag-convoy kami. Sabi ko, siyang kakain kami ngayon. Pag order pa lang, pupunta na ako ng counter, babayaran ko na. Hulaan niyo mga kapatid kung naunahan ko. Hindi na naman po mga kapatid kasi binayaran niyo na. So blessed din po yung taong yon, mga kapatid. So nakikita niyo mga kapatid, ang sekreto po kung paano pagpalain ng mahal na Panginoon. Maging blessings po tayo sa ating kapwa. Sabi nga po mga kapatid, di ba, sa napaka-paborito nating verse, seek you first the kingdom of God. Matthew 6:33. Seek you first the kingdom of God, and all these things and righteousness will be added unto you. So, ano pa nga ba ang hahanapin natin? Unahin mo si Lord. Di ba tayo, mga magulang, di ba ang anak natin, tao lang po tayo ha, ordinaryong tao lang tayo ha. Ang anak natin, pag humiling po yan, nagpunta tayong palengke, nagpunta tayo ng mall. Di ba kahit hindi natin kayang bilhin ang isang bagay na yan, pipilitin natin para mapasaya ang anak natin. Anak natin yan ha. How much more pa ang Lord natin na hindi ibibigay sa'yo yan? Eh siya nang mamayari ng lahat ng yan ha. Okay, yung tinda ng mall, tinda sa palengke, di naman sa atin yon. Pero pipilitin natin, makagawa ng paraan para mabili natin yon, para mapagbigyan natin yung anak natin, para mapasaya natin. Pero paano pa kaya si Lord? Di ba? Pangako niya, maglingkod ka ng tapat. Tayong mga tapat. Kaya yung sinasabi niyo po, na akala natin, itong lupa natin na to, same po ang natin, ang kami, may lote din kami, mas malaki tang lote natin dito. Hindi rin sa amin po yun. Pero pinag-pray namin, one day, mapapasa amin ang loteng yon. Ganon din tong lote natin. At ulitin ko na naman, tayong mga nakaupo dyan, sana isipin natin na, sana pagdating ng araw na yan, isa ako sa magbibigay kay Pastor Ron, pambili ng lote na to. Tingnan mo mga kapatid ha. Mga kapatid, tandaan nyo itong araw na to ha. Mga kapatid, mangyayari po yan pag talagang yun po ang nilalaman ng puso mo. Patotoo ko na po, buti nga po, simentado tayo dito, maganda to. Church namin po, San Mateo, buntis si Gail noon kay Shania. Puro po, patotoo to, puro nangyari po lahat to. Pwede nyo po puntahan yung church namin. Wala rin po akong pera noon. Tumayo ako sa pulpit po. Bigla ako nagsalita na, pag naisip ko lang, paglabas ng anak ko, kawawa naman. Kasi pag hangin sa labas, yung alikabok talaga, nagsasalpukan nung sa loob ng church. Sabi ko, paglabas ng baby ko, kawawa naman. Puro alikabok tong church namin. Sabi ko, kung babalik naman ako ng CCF dahil aircon, napakaganda, pero dito ako tinawag ni Lord ha. Wala akong sa CCF dyan po, ang mga kapatid ko nandyan, napakaganda ng turo po. Pero doon po ako dinala ni Lord. Sa maliit na church na yon. Tumayo po ako sa pulpit, sabi ni Lord, ipapasemento niya daw to at itatiles niya. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ko nasabi yun? Wala naman akong pera. Pero mga kapatid, dahil po yun ang nilalaman ng puso mo, kahit puntahan niyo po ngayon, sementado, naka-tiles, wala po yan. LED wall po kami, simula dyan. Malaki po. Speaker namin kasi medyo may kalakihan. At saka medyo medikuloso yung pastor namin doon. Gusto niya talaga yung hindi lang ganyang speaker, gusto niya yung nakasabit. Nangyari po yun lahat, mga kapatid. Mga kapatid, ayaw ko na sanang banggitin to dahil baka isipin nyo na,
Pero mga kapatid, ito, pinatututuhanan ko po. Mga kapatid, yung tumayo po sa pulpit na yon, na wala namang pera, na nagsalita lang, nakita ko lang kasi yung pangangailangan, alam ko yung pangangailangan. Mga kapatid, ginamit po kami ulit mag-asawa. Mga kapatid, wala akong pera nung time na yun, ha? Wala nga akong sakyan nung time na yun. Pero bakit napatay, sabi ko mga kapatid, iba. Kaya sabi ko mga kapatid, kung tatanungin niyo kung gaano kasubok ang Panginoon, subok ko na, Lord. Kung nangyari sa akin mga kapatid yon, na dati akong, sabi ko pa nga, baka yung mga kasalanan nyo, pag inipon yan, kulang pa sa kasalanan ko dati, nung ako namumuhay pa sa Makamundo. Pero kung ako ginamit ni Lord, bakit kaya hindi kayo gagamitin, di ba? Lahat po tayo gagamitin. So, mga kapatid, ang sarap po mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko po pinangarap na maging pastor. Talagang ayaw ko talaga. Pero kung ipagkakaloob ni Lord, pero okay na po ako sa ganito. Kung ako lang tatanungin, okay na po ako na once in a while, i-invite ako na butihin nating pastor na, Brother Sean, punta ka dito, lagi po ako pupunta. Gusto niyo po ba ako lagi nandito? Alam nga naman palitan ko si pastor. Ay, hindi. Pastor, joke lang ha. Nililibang ko lang po sila kasi alam ko gutom na po yung mga yan at naiinita na. So mga kapatid, yun po yung purpose. Nung maliit ako, hindi ko alam kung anong purpose ko. Ito pala yung purpose ko, pero ibo din nila ako sa Bulacan, ang layo-layo na nito. Dahil pala po sa inyo yung mga kapatid. So mga kapatid, mahal na mahal po namin kayo ng asawa ko. Binibida ko kayo parate. Sabi ko yung mga kapatiran, lagi kayo naisip mga kapatiran. Gusto ko nga po, once nga po na naisip ko na yung parang magkaroon tayo ng gatherings po na parang out of nothing lang na parang magsasalo-salo lang po tayo dyan. Actually po, sabi ko kay Love kanina, magpa-thanksgiving po tayo. Kasi totoo naman po talaga, yung blessing sa amin ni Lord po talaga. Ano sabi po? Umaapaw. Umaapaw po talaga mga kapatid. Yung mga projects na yan, kusang nagdadatingan. Di ba, kung iba-iba, gustong-gusto nila magkaroon ng project, pahirapan pa, gusto pa nila dapat magkaroon pa ng connection. Kami, maniwala kayo mga kapatid. Kaya kami tumatanggi dahil hindi naman namin kayang puhunanan yung ganun kalalaking project. Pero mga kapatid, totoong project po yun ha, hindi yung katulad ng ibang project na ghost, totoo po yun. Hindi po ako tatayo dito kung isa po kami sa ganong mga kontraktor. Kami po, wala kaming alam. Totoo po yun. Wala talaga kaming alam. Yung fertilizer na yan, wala akong kaalam-alam dyan kami ng asawa ko. Baka may konting alam pa ang asawa ko. Kasi siya, kahit papano, nag-ahinti siya ng fertilizer nung bata-bata pa yan. Ako talaga totally wala. Ang alam ko lang noon, dahil nagkonduktor ako sa jeep ng uncle ko, nagkakarga lang ako ng fertilizer na diring-diring ako dahil ang dumi. Di ba madumi ang fertilizer, may lagkit sa kamay. Pero balang araw pala, ibibigay pa na sa akin ni Lord niya na magiging hanap buhay namin. At kaka-start lang po namin. Kaka-start, alam to ni Pastor Ron, na-meet niya po yung taong chemist po namin. Ganon din po yun. Ayaw ko na palalain yung salita para sa kanya. Nag-take advantage siya sa kabaitan po namin, sa kabutihan namin. Pero instead, nagantihan namin siya ng hindi maganda. Lalong binigyan namin siya ng project para makabawi siya. Kung iba-iba mga kapatid, dapat pwede naman talaga namin siyang pailalan ng kaso. Di ba mga kapatid? Pero hindi po yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi nga po mga kapatid, di ba? Pag nagkamali ang kapwa mo, how many times mo siyang patatawarin? Di ba? Yes. Ang ibig sabihin po noon, unlimited mo siyang patatawarin. Ano ngayon kung ikaw nagpapatawad? Di ba ang sarap mga kapatid na, totoo, mahirap isipin to. Kahit sasakyan, pag inovertikan ka, iinit ang ulo mo ha. Dati ganun ako, mumurahin ko yan. Pero mga kapatid ngayon, hindi na. Minsan, para mawala yung antok ko,
kinakarera ko siya. Pero hanggang doon lang po. Hindi na yung magagalit ako, hindi na po. So mga kapatid, napakasarap talaga mamuhay ng totoong mananampalataya tayo. Napaka-bless niyo po mga kapatid dahil ang pastor na ibinigay sa inyo ng ating mahal na Panginoon, kung ako nga mga kapatid ang layo na namin, alam ko hindi lang naman po ako nandito. Alam ko may mga taga-ibang nasyon na nakakapakinig din, na alam mo talaga nabibless kami sa salita ni Pastor Ron. Kung kami po na nakikinig lang sa YouTube lang, paano po kaya kayo na nandito kayo live? Di ba mas masarap yung live na nanonood kaysa doon sa TV lang? Kaya mga kapatid, sobra talagang kami, sobrang blessed kami. Ako, lalo na pinagkakatiwalaan ako ng pastor natin. Tumayo po dito. Salamat sa tiwala nyo na na-invite nyo kami dito. Mga kapatid, hindi po ako bisita dito ha. Ulitin ko ha. Kapatid nyo po ako ha. Dito. So, mga kapatid, hindi ko na patatagalin po. Sana po, hindi man po napaghandaan ko ng husto. Sabi ko nga po, andito po yung mga verse na ibinigay sa akin ni Lord. Di ko mabasa dahil hindi ko alam hanapin. Nawawala. Pero, di ko man magamit yung mga verse na ibinigay niya sa akin. Pero, kahit pa paano naman po, sabi ko nga po, pag nandito ka na, si Lord na bahala doon. Kaya, to God be all the glory mga kapatid. Thank you.